Wala tayong aircon ngayon dahil malamig ang ating panahon. So, batiin mo nga po yung katabi. Isang magandang pagpapala. Good morning po. Good morning sa bawat isa. Wala pa ang iba. Good morning, Rosales. Nahihimik pa sa pagtulog. Praise the Lord. Dapat tayo ay isang masigabo, mainit na pagbati sa ating Panginoon. So, tayo po ay tumungo at manalangin bago tayo magsimula mag-aral ng kanyang salita. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. We praise you, Holy God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa lugar na to. Dinideklara ang iyong kabutihan, ang iyong katagumpayan sa aming mga buhay, sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka, O God. We rejoice, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong presensya, O God. Tinataas ka namin at tanging ikaw lang ang matataas sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan, mga maduming pag-iisip, mga maduming nagawa, mga kasalanan sa isip, salita, Panginoon, sa aming mga pagkilos. O linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan sa umagang ito, O God. Maging karapat-dapat ang aming pagsamba sa iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, ingatan mo po ang aming mga kapatid na papunta pa lang sa lugar na to. Dalangin po namin yung eagerness, yung kaligayahan na sumamba sa iyo ay kanilang madama, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, ang katuruan sa umagang ito ay mati mo sa aming mga puso, God. Isang panibagong katuruan na naman, Panginoon. Kahit ito'y narinig na namin ng pailang ulit, Panginoon, nadun pa rin ang iyong sariwang revelasyon para sa bawat isa sa amin, O God. Pagharian mo po ang bawat isa sa amin. At anumang gawa ng kaaway ay aming tinataboy. Yes, taboy natin ang gawa ng kaaway. Hindi ka makakapanguna sa aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Walang espiritu nang nanghihina ang espiritual na buhay sa presensya niya. Walang espiritu ng pagkaantok, pagkatamad sa umagang ito. Galit, espiritu ng galit, pinawasak namin at itinataboy. At winewelcome namin ang espiritu ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po sa presensya mo, Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. So, buksan po natin ihanda natin ang ating mga Bible. Kaunin mo, Kuya Diyos. Good morning po. So, mag-aral po tayo sa bagong tikman, sa aklat ng Hebreo. Bago mag-Revelation, medyo dulong parte na yung Hebreo. Hebreo 10. Hebrew 10, verse 23. Isang verse lang po. 10:23. Nakita niyo na po. Okay. 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Hebrew 10, verse 23. So, sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. So, ang topic po natin, ang title natin sa umagang ito ay magpakatatag. Kailangan ba natin na maging matatag? Amen.
hindi kailangan ng iba. Kailangan ba natin maging matatag? Amen. Amen. Ang bawat isa ay kailangan natin maging matatag. So, ilang taon na ba si Ate Del? 40, ano nga yan? 46. Ilang taon na si Ate Chona? Ilang taon na si Lolo Mede, si Bea, si Lolo, si Ate Cynthia, si Ate Nori. Nasaan si Kuya Tan? So, ilang taon? Di ba, nasa edad na tayo, may kaedad na tayo. Si Bea lang ang bata-bata dito. So, hasang-hasa na tayo sa mga pagsubok ng buhay. Kaya masasabing tayo ay matatag na. So, hinasa na tayo ng mga experiences sa buhay natin. Yung mga nagdaan ng mga pagsubok ng buhay, yun yung nagpapatatag sa atin. Amen po ba? Amen. So, si Bea, handang-handa yan. Kasi mahaba pa ang kanyang tatahaki para maging talagang matatag sa buhay. Amen po ba? So, pag-aaralan natin yung pagiging matatag. Kailangan ba nating maging matatag? So, kailangan natin. Ang isang buhay ay hindi magiging matatag kung walang mga pagsubok at kung walang magandang pundasyon. So, ang isang bahay, saan itinatayo, sabi sa Bible, para maging matatag? Sa bato. On the rock, I will build. On the rock, I will build my church. So, sa bato, kasi pag sa buhanginan, guguho, mabuhay, walang tatag. So, ang ating panambahan, nakatayo sa bato, matatag to. So, ang flooring natin ay simento. So, dapat ganun din sa buhay. Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung tinatawag na rock. So, dapat maging ang pundasyon natin ay ang Panginoong Jesus. Matatag. So, kailangan ng katatagan ng isang tao para maging maayos ang kanyang buhay. May commercial noon. Alam natin to kasi ito yung henerasyon natin eh. Sabi doon sa commercial ay, subok na matibay, subok na matatag. Oh, alam yan ni Ate Del. Ano to? Bangko. Ano yung bangko, Ate Del? Ano pangalan? Bangko Pilipino. Dati sa bayan, nakatuyo yun doon sa may kinakatayuan ngayon ng KFC. Bangko Pilipino. Yung mga lihit yung taga San Pablo, alam yon. So, elementary pa lang ako, bangko na yon. Ang commercial nila ay subok na matibay, subok na matatag. Para yung mga tao doon magdeposito, di ba? Kasi matatag daw yung bangko eh. So, sa kabaitan ni Lolo at ng aking inang pumanaw, elementary pa lang, pinagbabangko na ako, tanda ko yon. At nagsara yung bangkong matibay. Subok na matibay, subok na matatag. Nagsara na bankrupt. So, ang mga bangko, nagsasara yan pag nababankrupt. Hindi namin nakuha ang pera sa kasamaang palad. Hindi namin nakuha. So, nagsara siya ng maraming taon. At bigla na lang nagbukas uli. Oh, matatag pala, no? Nagbukas uli. So, nung nagbukas siya, binigyan ng advice yung mga depositor. Inanunsyohan na, mag-deposito na uli kayo. I-renew natin yung ating mga passbook. Ganun pa rin. So, tanda ko, nagpunta kami doon. Ang ganda ng passbook nila eh. Yung mga Sanrio man design, tanda ko yun. Mga pambata. Savers Club. So, madami uling tumangkilik. Kasi nga, sabi nila, nagbukas naman uli, ibig sabihin, may kakayanan. At alam niyo ba kung ano ang pangalan ng Bangko Pilipino sa ngayon? Wala na talaga si Bangko Pilipino, pinalta na. Pinalta na ng mga manager nila, yung mga corporate
Good morning, Kuya Pogi George. Dito ka sa una. So, yan. Kikinig ka ate sila pa rin. Matatag ang ating tinatakay ngayon. Matatag. So, napalitan na ang pangalan ng Bangko Pilipino. Alam niyo ba kung anong pangalan na ng Bangko Pilipino? BDO. BDO na siya. Siya ay pag-aari na ng mga C. So, matatag talaga. So, oo, binili na ng corporation ng mga BDO ni Henry C. dati. So, kung gusto niyo mag-deposit sa BDO, bangkong matatag, nasa sa inyo po. Alam niyo ba, ano muna tayo? Mga testimony muna tayo. Alam niyo ba, nung isang araw, nagka-problema kami doon sa CR namin na medyo sumisingaw, nakaka-stress. Tapos, sinat ko yung kaibigan ni Kuya Santi. Di, nagkwento-kwentuhan sila yung natapos na nila yung tungkol doon. Sabi nung kaibigan ni Kuya Santi, Pre, mag-withdraw na kayo ng mga pera sa bangko kasi naggegera na sa ibang bansa. Akala mo naman may mga pera ko sa bangko. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! At sabi niya ay, mag-withdraw na kayo sa bangko. Kasi hindi natin masasabi ang sitwasyon. Once na nadadamay tayo sa gera, matik yun na hindi nyo ma-withdraw ang pera. Tapos, ang sabi ko sa kanya, ikaw mag-withdraw kayo maraming pera sa bangko. Yung mami mo, alam ko, mapera sila eh. Kayo dapat mag-withdraw. Kami, madali na kasi isang withdraw lang. Ano na yun, balik na lahat sa amin, kaliitan. Kayo siguro, kailangan yung mag-withdraw ng ilang bangko. So, kung mayroong katatagan yung inaasahan natin, hindi tayo mangangamba, di ba? So, nasa sa inyo po kung gusto nyo mag-withdraw, paalala lang ito na pag daw nagkagera, totoo naman yun, tinanong ko yun sa anak ko. Sabi ng anak ko, posible yun, mami, pag nagkera talaga, napipris ang mga pera ng bangko. Pwede din naman yung i-release, pero habang may gera, napipris yun. So, para walang worries, yung mga gustong withdrawin ng pera, nasa sa inyo. Bahala po kayo, panalangin nyo na maging matatag ang ating bansa. Hindi tayo madamay. Inalangin pray natin. Hindi tayo madamay sa gulo ng bansa. So maging matatag ang ating bansa. Sadyang nasa Bible naman yan eh, maglalaban ang bansa sa kapwa bansa. Amen. So, andun na lang ang pabor ng Panginoon. May pabor tayo ha, kahit maggera ang bansa sa kapwa bansa, ang pabor ng Panginoon ay nasa kanyang mga anak. Papanghawakan niyo po yun. Never be shaken ang mga anak niya. Natunay na may relasyon sa Diyos. So, magpakatatawag, huwag tayong mag-worry. Mangyayari po yan, pero yung pananampalataya natin sa Panginoon dapat nakatuon, dapat matatag. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Subok na matibay, subok na matatag si Lord, hindi yung bangko. Di ba? Amen. Amen. So mga bagay, so pag-usapan natin to, mga bagay na sumisira sa katatagan ng isang tao. So, matatag naman ang karamihan sa atin, pero may mga bagay na sumisira. Madaming sumisirang bagay-bagay sa tao, sa kanyang katatagan. Kahit na matatag siya, di ba? Minsan, may mga sumisira pa din. Marami. Pero magbibigay lang ako ng, di ba lang kung 3 o 4 ito. Number 1, kung may pansulat kayo, sulat nyo. Kung wala naman, pakinggan nyo na lang. Itong mga sumisira, kulang sa pananampalataya. Amen. Hebrew 11:1 ang verse. Ito yung verse na lagi kong isinasama sa turo ko. Kaya i-memorize nyo. Hebrew 11:1. Napakagandang panghawakan ito. Kasi ito yung tungkol sa pananampalataya. Ito, Hebrew 11:1.
ang pananampalataya ay pagtitiwala. Binasa ko din ito nung nagturo ako, nung isang linggo pang nagdaan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, nagkukulang daw ng pananampalataya yung mga sumisira sa katatagan ng isang tao. Pagkukulang ng pananampalataya. Eh, ang sinasabi sa pananampalataya, pagtitiwala, trust, na mangyayari, will happen. So, kung nagtitiwala ka, anong isipan mo? Nakaset yung mind mo sa will happen, mangyayari. So, positibo. So, pag may pinanampalataya ka, halimbawa, sabi mo, magiging honor ako. Si Diyos, sasabihin niya, magiging honor ako. Mangyayari dapat yun. Gusto mo mangyayari yun. So, yun yung faith, yung pananampalataya. So, maging honor Diyos, o honor ka na talaga. Oh, praise God. so, panalangin natin, hindi mawawala sa honor, tataas ka. Praise the Lord, very good. Si Bea ba, honor din? Well, praise the Lord. At tatalino pala ng mga kabataan sa lugar na to. Hallelujah. So, panampalatayaan natin yun. Will happen. Mangyayari talaga. At ang mga inaasahan. Ano pang inaasahan mo? Yung mga inaasahan mo ito, gusto mo mangyayari. Para hindi nagkukulang ang iyong pananampalataya. Kasi kung nagkukulang daw ang iyong pananampalataya, yung katatagan mo, halimbawa may problema, nagkulang ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Wala na. Babagsak ka na sa problema. Kasi yung faith na pinagtitiwalaan mo sa Diyos, hindi na 100%. So pag si Ate Cynthia, hindi nagtiwala na hindi siya magkakabenta sa araw na ito, wala na, hindi siya magkakabenta. Kasi siya pa lang, sumisira na sa katatagan na dapat may solid na pananampalataya. May solid, may matatag na iniisip na mangyayari. Na yung mangyayari talaga sa araw na yun. Amen po ba? Sa araw na to, ano yung ating pananampalataya? Mabebless tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Will happen. Bababa ang banal na espiritu, dadalawin tayo upang yung ating spiritual na kalalagayan ay ma-refresh. Gusto ba nating ma-refresh? Amen. Kahit iilan tayo, kayang-kaya tayong i-refresh ng presensya ng Panginoon Jesus. Amen. The Holy Spirit will bless us. Gusto niyo ba yun? Bababa yung banal na spirito. Habang tayo nagpupuri kanina, bumaba na ang banal na spirito. Ngayon, habang tayo nakikinig, bumababa yung banal na spirito sa ating puso. Nagtatanim ang Panginoon ng mabubuting bagay. Yung mga galit mo dyan, binibura ng banal na spirito. Binibigyan ka ng hope, ng trust, ng pag-asa, ng katatagan. Ini-erase niya yung mga pangit na nagbagay na dumaan sa atin ng ilang araw. Maaaring may blemishes, may mga dark spot tayo dito. Nainis kasi tayo ng mga nagdaang araw. Ngunit ang gusto ng Panginoon, I will bless you. I will bless you kasi dito ka, pinapahalagan mo ang gawain ko. Sumasamba ka sa akin. I will bless you. Walang ni isa sa atin ang kakaligtaan ng Panginoon upang hindi mapagpala sa umagang ito. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. So, number 1, dapat para hindi mawala ng katatagan, para hindi magkaroon ng sumisira sa katatagan ng isang tao ay huwag magkulang sa pananampalataya. Amen. Ano ang ingredients ng pananampalataya sa Hebrew 11:1? Yung trust, yung positive na pananaw, yung hope, yung pag-asa, yung sureness, ibig sabihin, evidence. Yung nangyari, yun yung ebidensya. May ebidensya ang pananampalataya. Amen. Amen. So,
Sunod, page 2. Kaya anong mangyayari kung kulang tayo sa pananampalataya? So, malungkot, hindi masaya, disappointed tayo. Pag hindi nangyari yung katatagan, yung pananampalataya natin, madi-disappoint tayo. So sabi sa 1 John 4:4, supporting verse lang to. He that is in you is greater that is in this world. Ulitin ko ha, mahaba to. Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in this world. Mas dakila siya na nasa inyo kaysa kanya na nasa sanlibutan. So, huwag tayong maglumihanan kasi yun yung assurance. Higit ang Panginoon na nasa atin, that is in you, na nasa sa atin. Higit siya. Kaysa nasa sa sanlibutan. Sino yung nasa sanlibutan? Yung kaaway natin. Si Satan. So, great is He, si Jesus Christ, na nasa atin, kaysa Kanya na nasa sanlibutan. So, kayang-kaya ni Lord para sa atin na ibagsak ang ating kaaway. So, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya para hindi magkulang yung ating katatagan sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, may maganda tayong halimbawa dito. Saan ako napapunta dito? Sa page 2. Dito pa lang. So, magpakatatago ang loob. Strong. Maggawa tayo ng isang example. Tawagin natin si Kuya Tan. Pampagising lang to. Tawagin natin si Kuya Tan at si Kuya Jos. Kaya kanina hinahanap ko si Jos. Dito kayo. Ako po, si Kuya si Kuya Santi na lang. Kuya Santi. Kasi mas matangkat-tangkat si Kuya Atan kay Kuya Santi. Pwede mo itong isang upuan, Kuya Santi. So, magpakatatag. Iharap mo. Nanood kayo ha, magdadrama yung dalawa. Tumako ka dito, Kuya Santi. Umayos ka ba? So, ito yung Umarap ka dyan. Hindi, umarap ka na lang kay Diyos. So, ito yung example ng katatagan sa Bible. Sino siya? Yan yung pastol. Siya si David. Nung siya ay pastol pa. Bago maging hari si Haring David, siya ay isang pastol muna. So, mag-aalaga ng tupa. Hindi rabbit ha, tupa. Nag-aalaga ka ng tupa. Yan si David. At ito naman, Si Gulayat. ayun, tama sila. Kaya ako pinatungtong, para tumaas-taas naman. Siya po si Gulayat. So, Kuya Diyos. Si Gulayat eh. Napahanap agad ng pinatros. Matalino talaga, honor talaga ang ating mga kabataan dito. Alam nyo, matatag si David. Kasi, natakot ka ba? Hindi siya natatakot. Ganon po si David. Buo ang loob. Kahit siya ay higante kasi siya. Doon sa Bible, higante siya. Pero hindi nasindak si David. Anong sabi ni David? Babasahin ko bago kayo magdrama. Wait lang. Ito po ang sabi ni David. You come against me with sword and spear. Musta mo? Come against me. Hindi, musta mo? With sword. With sword and spear. Sabi daw ni David, dumating daw sa kanya si Gulayat na may dalang espada ang dala ni Gulayat at panangga. Pero ano sabi ni David? But I come against you in the name of the Lord of hosts. Ayun po ay nasa 1 Samuel 17. Hindi ko na po babasahin. So, ang sabi po ni David ay nadito siya na nagtitiwala sa Panginoon. May katatagan siya. Kaya,
anong ginawa ni David? Hindi siya natakot, kundi tinigador niya si Samuel tuloy. Sinilordor niya si Goliath. Tiradorin mo. Ching! Yun, at tumama po yung, sige, bumaba ka na Goliath. Salamat po sa inyong dalawa. Palakpakan natin yung ating character ngayon. So, alam niyo po, hindi nagulat ang batang si David. Kahit iniinsulto siya ni Goliath na kaya siyang tirisin sa kaliitan niya. Pero di ba, sabi doon sa kwento, sa 1 Samuel 17, basahin niyo po. Nung tinarador siya ni David, dito tumama sa noo at natumba si higanting Goliath. At lumapit si David, tinagpas niya ang ulo ni Goliath. So doon po namatay si Goliath. Nung natumba, ay pinutulan ni David ng ulo si Goliath. So matapang si David. So namangha ang mga tao doon sa pinakitang gilas ni David. So yun, kailangan po, kahit ang pinapakita po doon, kahit malaki, good morning Ate P, Ate Angel, kahit malaki ang problema, so dapat ganun tayo sa pagharap sa problema. Kahit gahigantik na pang problema, Amen. hindi ako tatakbo. Haharapin kita sa pangalan ng Panginoong Yesus ko. Huwag natin kalilimutan, di ba ang unang pinag-aralan natin kanina, greater is He that is in you. So, pag tayo nakakita, pag tayo naka-experience ng problema, higit ang Panginoon na nasa sa akin. So, hindi natakot si David dahil higit ang Panginoon na nasa sa kanya. Kaysa problemang si Goliath na higante, kahit higante pa kalaki ang problema mo. Ang sabi nga ng mga kasabihan ng mga Pinoy, yung natatakpan daw ang mata natin ng yung kahit piso lang daw na plato yung ilagay, natatakpan. Ibig sabihin, ay mas natutuunan natin ang problema. Eh, higit pa naman ang nasa atin ng Panginoon Diyos. Di po ba? Amen. So, wag po tayong matakot sa mga problema, kundi magpakatatag tayo. Praise the Lord. So, number 2 na po tayo. Wait lang po. Number 2. So, number 2, mga bagay na sumisira sa katatagan ng tao. Number 2, kulang sa pagpapakumbaba. Yan. Dapat daw po ay meron tayong humble spirit. Sulat niyo po yan. Humble spirit. Kailangan po ay, alam niyo po, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, pagpapakita na po yun ng kapakumbabaan. Familiar ba kayo dun sa awit na, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kung hindi man ako karapat-dapat, di ba ganda? Kung ako'y lalapit sa iyong harapan. So, humbleness, humble spirit. Pag lumapit ka sa Panginoon, pagpapakita yon ng iyong kapakumbabaan. So, hindi ka nagmamataas sa ating Panginoon. So, pag may problema, para hindi, upang hindi maging susi upang maging matatag ang isang. Teka, nandito tayo. Lagi ako nalilito dito. Napapunta ako dito. Mga bagay na humahadlang sa katatagan ng tao. So, para hindi mahadlangan ang katatagan ng isang tao, kailangan po ay lumapit tayo sa Panginoon.
lumapit, hindi lalayo. Amen. Isipin niyo yung mga taong lumayo sa Panginoon. Nasaan na sila ngayon? Amen. Nakita nila ang problema ng buhay. Pero ang ginawa nila, hindi nila nakita yung example ni David na isang bata pa lang, isang paslit na bata, naging matatag. Pero tayo, sabi ko nga, yung katatagan, yung experience natin sa buhay, yung edad natin, pinatatatag tayo nito. Ngunit bakit ang iba sa atin, pag may problema, tumatakbo, lumalayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, nasa na? May mga kilala ba kayo na nakakilala na sa Panginoon? Pinaranas na ng Panginoon ang mabubuting bagay. Niligtas, pinagaling, pinaruga. Kulang pa ba? Magtanong ka. Question mark. Kulang pa ba ang pagpapala ng Panginoon para takbuhan mo sa isang simpleng problema? Sa church, sa bayan, sa Maine, marami na doong tumanggap sa Panginoon. Naglingkod pa nga yung iba, naging leaders pa. Pero, nawawala sila. Choice nila yun eh. Diba, di ba ya? Choice nila yun. Doon sila masaya. Pero, ang ating pangahawakan, paano na pag kinuha ka na ng Panginoon? Amen. Amen. Yung eternal life na pangako ng Panginoon. Hindi forever na pangako yan ng Panginoon. Pag iniba mo ang style ng buhay mo, paano mo makakamit ang buhay na walang hanggan? Pag sinalungat mo ang nais niya, paano ka makakapunta sa buhay na walang hanggan? So, ang gusto ng Panginoon, maganda. Dito sa lupa pa lang magandang gusto ng Panginoon. Pag namatay ka, mas maganda. Wala ka nang gagawin kundi paglingkuran siya. Eternal life. Amen. Pero pag lumalayo ka, maalarma ka, kapatid. Kaya paalalahanan natin yung ating mga mahal sa buhay. Na naliligaw. Tapik-tapik tayo. Kumusta ka na? Alalahanin mo yung pangako ng Panginoon. May maganda siyang pangako sa'yo, eternal life. Pero, anong hakbang ang ginagawa mo sa kasalukuyan? Tumatakbo ka ba? So, ma-remind tayo. Amen. Amen. So, ito yung mga ingredients ng buhay, di ba? Hindi pwedeng iwasan natin kung mangyayari at mangyayari ito. Kaya dapat, maging matatag tayo. Amen. Amen. In humble spirit, magpapakumbaba. Lalapit, hindi lalayo. So, dito na tayo sa number 3 na kanina pa nagpupumigla. So, hindi lalayo Number 3 na tayo, mga bagay na sumisira sa katatagan ng isang tao. Number 3, pagsuko, Yan. pag-ayaw. Give up. Nag-give up ka na ba? Hindi pa, nakikita ko pa kayo eh. Once na nag-give up ka, naku po, matakot ka. Kasi yung pangako ng Panginoon, nakakamit mo ngayon. Pag nag-give up ka, mabait pa rin ang Panginoon. Susupply pa rin niya ang pangangailangan mo. Amen. Pero yung mga consequence ng buhay, mararanasan mo yan. Yung mga pagpapalo ng Panginoon, pwede bang hindi paluin ng Panginoon ang anak? Pinapalo ng Panginoon ang anak dahil mahal niya. Amen. So, ano sabi dito? Pagsuko, huwag kang susuko, huwag kang aayaw. Isukutin natin ang ating mga katamaran. Isipin mo, nasa na yung mga taong umayaw. Yan, kagaya ng mga nag-give up.
Ayun, nasa na sila? Diba, sa kasal, sabi ng pari, ng pastor, ng mga nagkakasal, walang sukuan. Sa hirap, ginhawa, walang sukuan. Kahit daw maganda hirap, at kahit sumobra ang ginhawa, walang sukuan. Yung iba kasi naghihiwalay pag naka-experience na. Diyan ka na. Ibig sabihin sa ginhawa lang. Sa sakit at karamdaman, never give up. Walang ayaw. Kahit mag-alaga pa si Kuya Anan kay Ate Nori, proven na walang ayawan. Sa sakit at kagalingan. Saan pa? Saan pa pinagsasama? Sa kaligayahan at kalungkutan. So kahit dumaan ang kalungkutan, huwag lang sa saya. Hindi pinaghihiwalay ang pinag-isa ng Panginoon. Amen. Kung umalis siya ng bilang kapitbahay, ay gumawa ka ng paraan. Pero kung umalis pa rin siya, choice niya yun. Siya mananagot sa Panginoon. Di ba, Ate B? Amen. Kung talagang pasaway siya, lagot kayo. Pagka nagkaroon ng kagalit si Ate B, nawawala. Kaya yung kanyang darling ay sukang mga kabilang kapitbahay. Choice niya yon sa Panginoon. Paghuhukom niya sa Panginoon. Ate B, tinawag mo ba naman? Bumalik ka. I love you with the love of the Lord. Dapat ipapakita natin na mahal natin kahit nagkasala. Pero kung umayaw siya, yun nga, choice niya na yun. Basta lagi nating ipapanalangin. Hindi natin kasi alam, after 10 years, biglang bumalik si Kuya Pogi kay Ate B. Di ba, Angel? Matutuwa ka ba doon? Ayaw na naman. Ayaw. So, basta ang puso natin malinis lagi sa Panginoon. Hindi ang gusto natin, kundi ang gusto ng Panginoon. Pag may kalooban ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pag pinagbago ng Panginoon ang buhay ng isang tao, wala tayong magagawa. Kundi pasalamatan ng Panginoon. Amen. Amen. So, wag aayaw. Alam nyo, si Job, kilala niyo si Job, si Job. Hindi siya umayaw sa pagsubok ng buhay. Mayaman siya, maraming alagang hayop, maraming mga anak, maraming kaibigan. Ngunit ang lahat ng ito ay naglaho. Namatay ang kanyang mga anak, namatay ang... Kasi tinesting siya. Sabi ni demonyo, tetestingin, gagawan ko ng masama yung anak mo na si Job. Ang sabi ng Panginoon, sige, huwag mo lamang siyang, ano sabi, Kuya Sandy? Papatayin. Huwag mo lamang siyang papatayin. Anong siya kay kanya, kay Jesus. Biro nyo, sinubok niya si Job. At ang pagsubok na hindi inayawan ni Job ay matindi. Sakit, nagkasakit po siya simula ulo hanggang talampakan. Walang pagkalagyan. Isang pigsa ang sakit. Pero yung kanyang pagkatao, simula ulo hanggang paa may sakit. Hindi siya umayaw. Ang mga anak niya namatay. Ang kaibigan niya namatay din. At sinisi pa siya. Ang mga hayupan niya, libo-libo, na peste, namatay. At ang kaisa-isa niyang asawa, anong sabi sa kanya? Isumpa mo na yung Diyos mo. Anong klaseng Diyos yan? Sabi sa kanya, ang Diyos nagbe-bless, sabi ng asawa. Parang ganito. Ang Diyos na alam ko ay nagpapala. Pero yung Diyos mo, pero mo yung sarili mo, walang pagkalagyan ng sakit. Anong sagot ni Job? Basahin natin ang ganda. Hindi siya nag-give up. Tapos ang sagot niya,
Tandaan niyo to, isulat niyo. Job 20 verse 10. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Yan, pag may mga problema tayo, sabihin natin ito sa ating sarili. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job. Amen. Thank you, Kuya. Nalabanan ng laban. Hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Ito ang nagpapakita ng kanyang matatag na pananampalataya. Amen. Hindi pagpapala lang ang tatanggapin natin sa Panginoon. Kasi nga, lahat naman tayo ay dumaraan sa pagsubok ng buhay. So, sinabi niya yon sa kanyang asawa, hindi lamang sa pagpapala. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Akala kasi nung asawa niya, si Diyos, ang Panginoon Diyos ay puro pagpapala lang. So, pinakita sa eksenang yon, nagpapahintulot ang Diyos ng mga pagsubok ng buhay. Pinahintulutan ng Panginoon na subukin si Job, di ba? Pinahintulutan niya kasi ines siya ni Devil ni Satan. Gagawin ko bibigyan ko to ng sakit. Ching! Nagkasakit. Ng pigsa, ng boil. Papatayin ko ang mga pag-aari nito, mga hayupan. Ching! Instant. Instant yun. Parang sa loob ng isang araw, kung instantly, isang araw, unbelievable. Pero sa Panginoon, katotohanan. At alam nyo, lahat ng yun ay ibinalik. Sinubok lang Doon sa last part ng Job, ang haba ng Job, parang 42 chapter. Sa last part ng Job, pinagpala po siya. Ibinalik ng higit pa ang pagpapala ng Panginoon. So, pinayamang muli siya, pinagaling, binigyan muli ng pamilya dahil nagtiwala. Never give up. Yun po, wala sa bukabularyo ni Job ang sumuko. Para siya sundalo, no? Never give up. Yung kanta natin, yung kinakanta natin, maalarma kayo doon. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ibig sabihin nun, yes, Lord, sa'yo ko. Pag may problema, yes, Lord, pa rin. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pero pag nagka-problema, run, Lord, run, Lord, run, run. So, yes, Lord tayo. Yung kinakanta natin, tayo dyan, ma-challenge tayo na yes, Lord talaga tayo para sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. So, number 3 yun. Tapos na pala yun. Wait lang po. Ito naman po, susi upang maging matatag ang isang tao. Ano naman yung susi? Madali na lang po ito. Susi upang maging matatag ang isang tao. Number 1. Ito pala yung nalipad. So, meron tayo dito 4. Number 1, harapin ang hamon ng buhay. So, yan po. Pag may problema po tayo, kailangan nating harapin. Huwag nating takbuhan, huwag nating i-ignore. Kasi masusolusyonan ang problema kung haharapin natin. Lahat ng tao may problema sa buhay. Tingnan nyo ang problema. Paulit-ulit lang naman may problema. Pero pagkas ng problema, andun yung pagpapala ng Panginoon. Tuloy-tuloy, parang ilog na umaagos yung tubig. Tuloy-tuloy lang. So, number 1, harapin natin ang problema ng buhay. Kasi
kasama naman natin ang Panginoon eh. Amen. Number 2, malapit na po tayo magtapos. Susi upang maging matatag. Number 2, Galatians 6:9. Ibibigay ko na lang yung mga verse. Babasahin ko. Maganda po. Huwag, ito anong susi sa number 2? Huwag magsasawa sa paggawa ng mabuting bagay. So, huwag po kayong magsasawa sa paggawa ng mabuting bagay. Halimbawa, kumukup kayo ng tao, nagbibigay kayo sa mga mahihirap, huwag po kayong magsasawa. Nag-iimis kayo dito sa panambahan natin. Lahat ng mga bagay na magaganda, huwag niyo pong pagsasawaan. Kasi nakikita tayo ng Panginoon kung ano yung ating ginagawa. Kung tayo ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga may problema, yun, huwag natin pagsasawaan yung mga bagay. Papakain, yan, basahin natin. Galatians 6:9, isulat niyo po. Kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Mabuti daw po hindi masama. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So, kailangan hindi magsasawa. Tatapusin natin ang ating takbuhin. Huwag magsasawang gumawa ng mabuti. Number 2, self-control, pagpipigil naman sa sarili. Matatagpuan ito sa 1 Peter 1:13. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon, yun. Self-control, yun. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatanggapin ninyo kapag nahayag na si Jesu Kristo. So, self-control. And last, so yan yung mga susi Revelation 3:11, sulat nyo. Ano sinasabi dito? Panghawakan mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga promises ng Panginoon ay ating panghahawakan. Sabi sa Revelation 3:11, darating ako sa madaling panahon, kaya ingatan mo ang mga tagubilin ko. Yan. Ingatan daw natin yung mga sinasabi sa Bible. Tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. So, yan yung mga susi. Iingatan daw natin itong mga promises ni Lord. Kasi, pwede itong nakawin sa atin ng kaaway. So, kung lagi natin binubulay-bulay ito, pinangahawakan, walang makakakuha nito sa atin. Amen po ba? Amen. So, yan yung pagiging matatag sa buhay Kristiyano. So, i-recap natin. Tapos na po tayo. Muli ko lang babasahin ng isa. So, ang pagiging matatag, ang English po sa matatag ay pagiging resilient, strong, steadfast. Ang pagiging matatag, kinakailangan ng pananampalataya. Huwag ka magkukulang sa pananampalataya. Pangalawa, para sa ating mga take-down notes, maging mapagkumbaba. Maging mapagkumbaba. Number 3, huwag kang aayaw. Never give up. Huwag susuko. So ano naman ang mga susi upang maging matatag? Harapin ang hamon ng buhay. Number 2, huwag magsasawa sa paggawa ng mabuting bagay. Number 3, self-control. Number 4, panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. So yan, meron na tayong mga armas sa ating mga buhay-buhay. Amen. So tayo po ito kayo at tayo